Good morning mga ka-Blondie. Nakahatid ko lang na anak ko sa school. So, morning, padala mo tayo ng Suri Central. Kalimutan ko bumili ng patatas kahapon. Kaya, yeah, samahan niyo ako ulit and pasyal ko kayo. Alright. So, let's go. Hi, it's anong araw kaya? It's Wednesday. Dito sa Surrey or Metro Vancouver. Temperature check is I think around 10. Malamig. Sarap mag-scooter kapag malamig eh. Kasi ramdam na ramdam mo yung lamig ng hangin para ka nagmumotor. So today our vlog is pumasyal. Mamaya pa work ko. If napanood nyo yung iba kong pinost na video, nandito na kami sa Canada. Dati kasi nag-start ako ng vlog nung nasa Singapore ako, but now we are here in Canada. Siguro kwento ko na lang sa inyo kung paano kami napunta dito. Nung 2019 or 2020, di ba, pumutok yung pandemic. Pero during that time, nag-research na ako ng process papuntang Australia. Kasi noong una ayoko ng Canada dahil malamig. Pero nakita ko yung hirap ng process ng Australian immigration. Nag-decide kami na mag-switch to Canada. And ayun, back to start, research. Tapos ang nakita ko na mas madali dito. Mas maraming options, kumbaga. So, pinorso na namin ang Canada. So during that time, yung wife ko nag-aaral ng caregiver habang nagpa-process kami ng mga papers. And then, yun dapat ang magiging pathway namin. Pero in the end, during the pandemic, mas naging popular ang student pathway. So, I did the research for student pathway. So, nag-aral yung wife ko and then ako naman ang nag-work permit. Pero iba na yung process ngayon na I'm just telling you the story. Kasi dati hindi gano'n ka strict yung requirement. Kaya mas madali. So habang nag-aaral siya, naghanap ako ng work. Dumating kami dito pala na naabutan pa namin yung quarantine sa hotel na 3 days na napakamahal. Mga almost 500 a day. Tapos nun, tinuloy namin yung 14 days quarantine. After ng 3 days, may nakausap kaming Pinay, si Tita Delia, na may-ari ng bahay at nai-refer sa amin yung space sa kanilang bahay na maupahan namin. So, dun kami nagtuloy ng quarantine mula sa 4th day hanggang 14th day. After namin maklear yung quarantine, a few days nakahanap ako ng work. Yung nakita ko sa Facebook as a dishwasher sa isang restaurant na malapit sa bahay. So ginrab ko yung opportunity to work kasi nakaset naman na yung isip ko na dito sa Canada you have to start from the bottom and then work your way up, sabi nga, di ba?
So nag-work ako as dishwasher. After nun, siguro ano lang ako dun almost 2 weeks lang ako dahil nakahanap naman ako ng full time sa isang warehouse. Sa isang ukay-ukay warehouse, kumbaga ukay-ukay shop, Value Village. So doon ako medyo nagtagal, almost 3 months. And yung almost 3 months ko na yon, biglang nahirap yung trabaho din doon kasi nga buhat-buhat ng mga donations, mga appliances, mga damit, bulto-bulto. Siguro yun ang pinakamabigat kong trabaho na experience kasi mula pag-graduate office lang naman ako sa Pilipinas and then habang nag-work ako doon, nakatanggap ako ng tawag sa current employer ko, Global Relay. It's an IT company. And yeah, in-interview nila ako ilang beses hanggang sa naipasa ko lahat ng interview. And the good thing about this work na ginagawa ko ngayon, it's fully remote. We're so blessed. Amazing lang talaga si Lord kasi during the time na hinihintay namin to, nung nasa Singapore ako, I just keep serving the Lord sa church namin sa Singapore. Pero minsan hindi mo alam inaayos pala ni Lord lahat ng mga kailangan mo. And maganda yung naging timing ng punta namin dito. Kasi nga, pandemic. So, yeah, nag-start na ako dun sa work ko sa IT company. Fully remote. Maganda rin yung schedule kasi it's 1:30 ng hapon hanggang 10 p.m. Kasi kagaya ngayon, hindi na namin problema ang hatid sundo ng bata. After yung paghatid ko sa bata sa school, na-i-arrange ko na yon sa boss ko. So pumayag siya na mag-take ako ng break ng 2:30 hanggang 3. Usually hindi naman ako maabot ng 30 minutes para lang masundo ko siya. So sa umaga, gaya ngayon, nahatid ko siya, mamaya pa work ko. Thank you. And then sa hapon naman, sundo ko na rin siya. Diba amazing? So glory to the Lord dahil na maganda yung nabigyan niya sa aming work. So I've been in the company for almost 4 years na. Kasi maganda naman silang mag-increase Kaya okay na rin yung nakuha kong work. See? So dito pala tayo pupunta sa Suri Central ulit. Pero hindi tayo sa mall. Yeah, so itong work ko actually amazing din Dati kasi nung nasa Singapore ako, sabi ko gusto ko makapag-work sa isang IT company. And yeah, ngayon nasa IT company tayo. Although hindi naman ako talaga IT person, ang background ko talaga is finance. And the good thing with this work na nakuha ko, naging helpful siya para maka-apply kami ng PR dito sa Canada. Kasi napaka supportive nila to provide and help you provide the documents na kailangan. Konti lang naman yung requirements actually. But the company provides it. I work with the HR and whatever I needed during the time, they provided it. Kasi minsan dito sa Canada, time na nag-a-apply ako ng residency, marami rin nag-a-apply ng iba. Tapos, yung ibang mga nakikita ko online at ibang kilala ko, although nasa IT company sila, although pwede sila mag-apply ng PR, hindi sila maka-apply kasi yung company nila, they don't help with providing the documents.
na actually parang mga forms lang naman eh. So ayan, napaka-bless lang natin at nabigyan tayo ng mga documents na kailangan natin para maka-apply ng residency. So ayun, nandito na tayo sa pupuntahan natin. Ito yung Suri Central, andun yung bus terminal. This one is the Suri Central Mall pala, Central City Mall. Yan, nasa gilid lang kasi tayo. Andun lang yung mga bus, andun din yung train. University, SFU, Simon Fraser University. Ayan, yan. Okay. So, ayan ang ating kwento for today. So, bigyan ko lang kayo ng idea ano ba yung pinagdaanan namin dito sa Canada hanggang sa maging PR na. So, I hope na-inspire kayo at God bless everyone. Subscribe and follow me na rin sa aking YouTube, Facebook account. Thank you. God bless. Bye-bye.